impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa aktual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Deputy Majority Leader Paulo Ortega binibang speculations that a recent dinner at Malacanang attended by President Ferdinand R. Marcos Jr. and more than 200 congressmen was connected to impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. Those 200 congressmen, so alam na this. So ang kasunod, yung senador na lang. Sa Senado, kailangan 16 senador. Sa impeachment ay numbers game. Sa side ni Sara, dalawa kalahati lang alam ko. Senator Bongo, Senator Bato, at kalahati pa si Robin Padilla. Sakaling ma-impeach si Sara, pag inalok sa kanya, tanggihan niya daw ito ayon kay Senator Bongo Revilla Jr. Impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong ihahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. So, ang tanong, kahit ba adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito sesyon tulad ng sesyon namin kung saan kailangan nagsesesyon din ang Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, may malaking kung, yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakit sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung nabanggit mo yung calendar. Kung mapadala yon in theoretically like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito at ilang oras habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin ng pagpasok ng 20th Congress. Tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli? Back to square one? O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress?
Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mapafile nga sa amin, isa yon sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At di ako may magko-question sa korte niya dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan nanalo naman yung mga reeleksyonista. So lahat nung nasa dating kongreso, sila pa rin yung nasa bagong kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan